الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, ipagpatuloy natin ngayon ang buhay sa Barsak. Dadako tayo sa Barsak. Tapos na tayo sa buhay sa mundong ito, ang kamatayan ng tao, paglabas ng kanyang kaluluwa, ang pag-akyat ng kanyang kaluluwa, pagdala ng mga malaika, mabuti man o masama, and then ibabalik ito sa kanyang katawan sa libingan, at hindi sa paraang pinagsanib ang katawan at kaluluwa. Alam mo, best kung paano ito mangyayari, but other opinion, like Uban Fahim Rahimahullah, ididikit lang ang kaluluwa at body para makaramdam ang katawan ng tunay na pakaramdam. Minyan, pabalik ang kanyang mental faculty, maririnig niya pa ang huling akbang ng mga taong aalis doon sa kanyang kuburo o libingan. Dadako tayo sa Barsak. Marami ang mga Muslim na nagkakamali sa kahulugan ng Barsak. Ang alam nila, ang Barsak ito ay libingan. Ito ang pagkakaalam nila. Ito ay libingan. Sometimes maririnig mo ang Muslim may parusa sa Barsak. But they did not know, hindi yan ang kahulugan ng libingan. Ang kahulugan o salitang libingan, ito ay kubur or kabrun or kuburun. Barsak is not libingan. Barsak is the barrier. Meaning ito ang hadlang. Hadlang ng mula sa buhay sa mundong ito hanggang sa araw ng paghuhukom. Meaning that is a Barsak. Magsisimula ang Barsak paglabas ng kaluluwa sa tao. That is a Barsak at magtatapos ito sa huling trumpeta o paghihip ng trumpeta para buhayin lahat ng tao. Yan ang ibig sabihin ng Barsak. Barsak is barrier. Hadlang sa buhay sa mundong ito hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Meaning, ang Barsak na ito, hadlang. In Quran, there's an explicit reference. Direct reference, isa lang. One ayah. Isang direktang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Barsakun in Quran. That is a direct reference. At maraming indirect reference. Dadakuhan ko yung kapag parusa na sa libingan, tayo dadako. Pakikita ko mga proof na yun na mayroon parusa sa Barsak. Meaning kapag mayroon parusa sa Barsak, this is not mean, yes, mayroon sa libingan parusa, but actually, ang ibig sabihin kapag mayroon parusa sa Barsak, mayroon parusa sa pagitan o sa barrier ng buhay at pagkabuhay na muli. Yun ang ibig sabihin ng parusa sa Barsak. At iba ang parusa sa libingan. Like for example, the Prophet ﷺ said, "A'udhu bika min adhabil kubur." Ako'y nagpapakubur sa iyo, meaning ya Allah, sa parusa ng kubur, parusa ng libingan. Yan ang libingan. If you say na mayroong parusa sa Barsak, there's a punishment, the barrier between the life and the day of resurrection. Tama yun. Okay? Depende yan lang sa pagkaunawa mo. Pero hindi tama yung sabihin mo may parusa sa Barsak, may parusa yung libingan na yun. Yes, actually may parusa sa libingan, but maling salita na may parusa sa libingan, gamitin mo ang termino Barsak. Mayroon parusa sa kubur. Yes, that's it. Kubur. So because Barsak, paano yung hindi nailibing? Kung Barsak ay libingan, paano yung hindi nalibing? Paano paparusahan yun? Like for example, kinain siya ng mga matatapang na lobo or pating or kinarimi. Hindi ito nalibing. So paano mo ngayon i-apply ang parusa ng libingan sa kanila? Hindi sila nailibing. That's why sasabihin natin, may parusa sa Barsak. Meaning, in the between the life and the before the life. The day of resurrection. Meaning, kahit hindi ka nalibing. Because Barsak is the barrier ng buhay na ito at magsisimula paglabas ng kaluluwa at matatapos pag the day of resurrection, bubuhay ng mga tao. Meaning sa huling trumpeta para buhay ng tao. That is the end of Barsak. Meaning, nasa tubig ka man, nasa ipapawid ka man, nasa kalupaan ka man, nasa libingan ka man, mayroon parusa in the Barsak. Yes, that's the difference of kubur and Barsak. This Barsak, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, in very, very direct reference, explicit reference, malinaw na referensya. Isa lang ito. And the other is indirect reference. Nangangailangan pa tayo ng talagang maaalam na scholar para malaman mo ito na libingan, tinutukoy doon. Barsak. Okay, Barsak ang tinutukoy doon. Meaning, remember, pag Barsak, barrier ng buhay na ito at muling pagkabuhay. Okay? Alhamdulillah.
Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter 23, I think chapter 23 verse 99 to 100. Allah subhanahu wa ta'ala said, I think 59 to 90 to 20 muna ang unahin natin. No? Gusto ko ipakita sa dagat. Bago punta yung reference na malinaw. Doon sa dagat, na nakikita natin madalas sa Facebook, na hindi naghahalo yung tabang at alat. Okay? Nasa aya yan ng Quran, chapter 59 verse 19 to 20, A'udhu billahi syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barsakun. Sinabi niyo, barsakun. Barsakun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yabagiyan. Narinig yun? Barsakun. That is a barrier. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inayahan niya na malaya ang dalawang bahagi ng dagat, meaning yung alat at saka yung tabang, na sa pagitan nito ay mayroong hadlang. That is a barsak. Meaning at sila hindi nagsasanib. Magkadikit, pero hindi sila mag-aalon tabang at alat. Mayroong barrier sa kanila. Mayroong barsak. That is a barsak. Barrier, hadlang. Meaning ang barsak natin, dito sa mundong ito, magsisimula pagkamatay mo, paglabas ng kaluluwa. Mayroon ka ngayong barrier. Ang barrier na ito, yaong papunta ka sa araw ng pagkabuhay na muli. Ito ang hadlang natin, meaning this is another world. Ibang buhay itong barrier na ito mula sa buhay ng tao at pagkabuhay na muli. And this barsak, mayroon kaparusahan dito. Either na ikaw ay hindi nalibing, either na ikaw ay nasa libingan, mayroon parusa at bliss o biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawdako ako sa direct reference in Quran na malinaw na ang barsak pagkatapos ng buhay hanggang sa pagkabuhay na muli. Allah subhanahu wa ta'ala said, hatta idha jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barsakun. Inarinig niyo, wa min waraihim barsakun ila yaumil yub'atsun. Hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila. Okay? Hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila, meaning ang hindi sa masampalataya, at nagsabi, o aking Panginoon, ako ay muli ninyong ibalik. Meaning sa mundo. Namatay na siya. Meaning sa mundo. Upang ako ay makagawa ng kabutihan sa aking mga napabayaan o naiwan. Hindi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang salita na kanyang ipinangungusap at mayroong barsak sa kanilang pagbabalik, mayroong barsak, hadlang sa kanilang pagbalik sa mundo. Meaning hindi ka na makakabalik sa mundo. Patay ka na. Mayroong barsak, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli na ibangon kayo. Mayroon barsak. Napakalinaw. Pagkamatay mo, sabi ng subhanahu wa ta'ala, may barsak. Anong barsak nito? Hadlang sa buhay at pagbangon muli. Meaning, hindi ka pwedeng bumalik dito. This is a barrier. Patay ka na. At ito ay matatapos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa kayo ay bubuhayin muli. That is a explicit meaning of barsak. Meaning, barrier. Hadlang sa buhay sa mundong ito, hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli doon matatapos ang ikatlong buhay ng barsak na ito. Alhamdulillah. So in this situation, nalaman natin ang pahulugan ng barsak in explicit reference. In Quran, only one. This ayah, chapter 23, verse 99 to 100. At sa susunod, pagbuhay na ng kaparusahan, panilitaw natin ang buhay barsak, meaning ang hadlang ng buhay na ito at muling pagkabuhay mayroong parusa, but in direct reference, inshallah. Okay? So remember, ang pagsisimula ng barsak, buhay na hadlang, paglabas ng kaluluwa sa katawan, meaning lumabas na ng ganang. That is the beginning of barsak. Nasa buhay ka na ng hadlang, ng pinagmulang buhay dito at papunta ka sa uling paghihip ng trumpeta para buhayin ang mga tao. That is a barsak. Remember, ang buhay sa barsak ay hindi katulad ng buhay sa mundong ito. No. Hindi katulad ang buhay sa barsak at ang buhay sa dunyang ito. Ito ay another dimension, another world na ito, ibang daigdig na ito, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala lubos na kakaalam, ito ay buhay na halgayib. Dito ay buhay na
hindi nakikita. Only Allah knows, except yung mga nire-reveal lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ganun din ang mga ating inihahayag kung ano lang ang inire-reveal sa Quran at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo dapat magdagdag sapagkat gaya na sabi ko, masela nito, ito ay al-ghaib, hindi bagay na nakikita na hindi natin idagdag dapat. Tulad ng iba, marami kayong makirinig na naidadagdag na kapuna-puna na ito ay kontra sa sinabing hatid ng mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pinagaganda ang istorya para maging detalyado, ngunit yung kumukontra sa tingin natin sa mga hadith na ito. Inshallah, maka-encounter tayo ng isa dyan para maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Okay? So sa buhay ng Barsa, mayroon na ditong kaparusahan. Remember, punishment. Buhay ng hadlang, hindi buhay libingan. Buhay ng hadlang ng buhay sa mundong ito at pagbangon muli. Barrier. Ang buhay ng Barsa, mayroon na itong punishment. Ang punishment, ang makararanas dito ay ang mga kaluluwa, hindi ang mga katawan. In this dunya, ang kaluluwa ang sumusunod sa katawan. Kung ano ang gusto mo, susunod sa iyo ang kaluluwa. But in Barsa, kung anong parusa ng kanyang kaluluwa, susunod ang katawan sa iyo. Meaning, makadarama ka ng torment ang katawan. Makadarama ng torment ang katawan. Hindi punishment. Ang makakaramdam ng punishment ay ang mismong kaluluwa ang makakaramdam ng punishment. Ang kaluluwa. At mararamdaman ng soul, body, bilang isang paghihirap kung anong nararamdaman ng kaluluwa. Okay? So, inshallah, ang pinakamagandang sample natin dyan ay ang pagtulog, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuturing niyang minor death. Ang pagtulog na kung saan, kapag nananaginip kang masama, nakakaramdam ng masakit, mabigat, paghihirap ang iyong katawan. Like that, ang parusa sa libingan sa mga katawan, torment. That is only torment. What torment? Pares na naman yan, punishment and torment. Yes, kung titignan mo, ang kahulugan, torment and punishment is parusa. But ang kaiba ng punishment, paparusahan ka because of sin. Torment hindi dahil sa sin. Nakakaramdam ka ng pasakit tulad ng paglalakbay mo dito. Nagbabiyahe ka, yan ay mahirap. Hindi ka nakakaranas ng pahirap o torment dahil sa kasalanan. Nakakaramdam ka dahil sa paglalakbay. That is a torment. Okay, that's the difference of punishment and torment. Punishment, ginagawa yan dahil sa iyong kasalanan. Meaning, sa buhay ng Barsa, mayroon parusa, mayroon kaligayahan na. Meaning, dito palang malalaman na ng tao ang kanyang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kalipukot o ang kanyang pagpapatawad at ikalulugod na ipagkakaloob niya sa mga magtatagumpay. Noong nakaraan, dumako tayo sa tao na mayroon tong kaluluwa at katawan kapag naghiwalay, that is death. Now, ito ay ibabalik alam natin sa libingan. But bago tayo dumako sa examination, question, na mungkar at nakir sa mga tao. Pero bago natin puntahan yan, dakuhan natin ang konsepto ng kaluluwa. Anong relation niya sa katawan ng tao? Okay? So every person, bawat tao may kaluluwa. Bawat tao at bawat malaika mayroon din kaluluwa. Bawat jinn mayroon din kaluluwa. Meaning tayo ay mayroong mga kaluluwa. Okay? Alhamdulillah. So, in this situation, ibig sabihin, kung tayo ay mayroong kaluluwa, saan nanggaling ang kaluluwa ni Adam alayhisalam? Saan galing ang kaluluwa ng mga tao? But remember, ang kaluluwa, ang tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam ng kaluluwa. At ito ay itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ano sabi nila? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. At sila ay nagtatanong sa iyo, Muhammad, tungkol sa mga kaluluwa. Ang kaalamang ito, sabihin mo, ay nasa aking Panginoon lamang at kayo hindi binigyan ng kaalaman maliban sa kakarampot lamang. Kakaunting kaalaman. This revelation, alam niyo, na-reveal ito, yaong mga sinasabi na para subukan, huliin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung totoo siya o hindi tunay na propeta. Meaning, this is a trick question. There are 3 questions na ibinigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang number 3, kung sasagutin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na alam niya ang kaluluwa, meaning hindi siya totoong propeta.
Dahil alam ng mga Christian na ito na mayroon din kasalutan sa kanila na hindi nila alam ang kaluluwa, naging naunang propeta at sugo. That's why hinuli nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi ito sinagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hindi niya alam, so sakto-sakto ang kanyang sagot. At hindi nila nasabihan na bula ang propeta Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagkus kumbisido silang totoong propeta nga ito. Kung paano sagot ng mga naunang sugot propeta, ito rin ang kanyang sagot. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng mga kaluluwa. Alhamdulillah. So, ang kaluluwang ito, hindi ito galing kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Kasi mayroong mga Muslim o nag-i-interpret para sirain ng Quran o mga hindi mananampalataya na paniniwala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang espiritu o soul ay galing mismo sa kanya. That's why ang mga Christian, maririnig nyo, ang Diyos ay espiritu. No. Alalahanin natin ang soul o spirit ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay linikha na hindi maaring katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, dahil sa mga pag-ibibigay ng mga paliwanag sa mga aya, yan sinasabi natin, maselan kapag hindi ka gramaryan, maselan na ang aya ng Quran, talagang magkakamali ka sa pag-unawa kapag hindi mo na pag-aaralan bit by bit, letter for letter, word by word ang Quran. Dito maraming naliligaw sa akida. Like for example, ang paniniwala nila, in-interpret nila, ang kaluluwa ay galing mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isang kaluluwa, isang spirit. Sabi nila, anong sabi ng aya ng Quran na kanilang iniliwat na maling-mali ang kanilang translate? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Yung ruhi, dahil sa iyang mutakallim, ruhi, my soul, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pa-explain mamaya. And then, faka'ulahu sajidin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alalahanin ng inyong Panginoon ay mangusap sa mga anghel, ako ay lilikha ng isang tao, meaning Adam alayhis salam, mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. Kaya't kapag aking nang natapos ng ganap at natapos na ang aking paghubog sa kanya at aking nang hininga o hinipan sa kanya ang aking kaluluwa, ruhi, ang aking kaluluwa para sa kanya, kung gayon kayo magpatira pa sa kanya. Hindi ito bilang pagsamba, bilang pagganap. Mula sa akin. They translate mula sa akin ang kaluluwa ni Adam alayhis salam galing sa kaluluwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang Allah ay spirit, kaluluwa. That is wrong. Walang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala para bigyan tayong lahat kaluluwa ay katulad lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa akin, meaning galing sa akin, mula sa aking linikha, mula sa aking pag-aari, hindi galing sa aking katawan o sa aking physical, hindi ganon ang sinasabi ng subhanahu wa ta'ala. Like for example, if you say, Rasuli, pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rasuli, my prophet, my messenger, ibig bang sabihin, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala? No. Meaning, aking propeta, aking linikhang propeta, aking pag-aari na propeta. That is a ruhi, aking linikha, aking pag-aari na kaluluwa. Hindi galing sa kanya mismo, kundi linikha at pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Linikha at pag-aari. Yun ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa espiritu, hindi galing mismo sa kanyang espiritu, galing sa kanyang linikha. Linikha niya ang soul para sa mga tao. So that is a very clear, hindi ito galing mismo sa physical ng Allah subhanahu wa ta'ala para sabihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ay isang espiritu lamang. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, magiging katulad niya lamang ang kanyang mga nilikha kapag ganito. That's why ang nakita nito baluktot na ngayon ang paniniwalang ito, sapagkat ito ay inisulto mo na ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandisan mo nang iginaya sa mga nilikha, pinalitan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kagaya ng nilikha, mahina lang ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng mga nilikha. That's why lalabas ka sa pananampalatayang Islam. Yan ang kadalikaduhan ng Quran kapag talagang hindi mo talaga kabisado ang banal na Quran. That's why ang Quran, bentahe ito sa mga grammarian, sila ang almost sa mga mumpasirin ang magagaling sa grammarian. That's why kaya-kaya nilang ipaliwanag ang mga ganitong mga salita. Okay? Now, itong revelation naman sa mga katawan natin. Alam na natin ngayon kay Adam alayhis salam kung saan nanggaling. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, at kapag naihipan ko na
ang kaluluwa mula sa akin, sa akin linika, pag-aari ko, magpatira pa kayo bilang paggalang, pagbati, hindi pagsamba yun. Pagbati, paggalang. Noon muna pa noon, allowed ang magpatira pa sa ibang tao. Okay? But the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal yan. Nakita niyo kay Yusuf alaihi salam, nagpatira pa, pati tatay niya, pati kanyang mga kapatid. That is a pagbati. Pagbati yun, paggalang. But si Yusuf, tinayo niya ang kanyang ama. Okay? So meaning, ito ay paggalang lamang, hindi pagsamba. But later, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinagbawal to. Even na pagmamano, huwag niyong gagawin. Masela ng pagmamano. This is a minor. Masabi ng iba, this is a also shirk. Or this is a minor shirk. Depende. Ang Allah nakakaalam because ang noo ay ginagamit lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwedeng itarapa ito no kung kani-kanino. That's why sabi ng iba, ang pagmano ay major shirk because ang noo na ginagamit mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit mo sa iba. At sabi naman ng iba, nakatayo ka naman, ito naman ay need lamang, no. Hindi pwede ang pagmamano, either minor sick or major sick, delikado ang sitwasyon, ang noo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal na. Totally, ang pagpapatira pa, even na pagbati, paggalang, dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ang pagpapatira pa ay ipinahintulot pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pagsamba, iuuna kong iuutos sa mga kababaihan na magpatira pa sila sa harapan ng kanilang mga asawang mga kalalakihan. That's why, hindi na pinag-utos dahil bawal na ito. Ang noo ay para na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So now we know, ang kaluluwa ni Adam alayhis salam galing mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-special. Siya ang lumika, siya ang umihip ng kaluluwa ni Adam alayhis salam. Actually, nung umiikot si Iblis dyan, labas-pasok sa linika ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ito, sa putik na yan, labas-pasok si Iblis, tinitignan niya, naiinggit siya kung ano ito linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At finally, binigyan ito ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakikita ko kung paano pumasok, paano pumasok ang kaluluwa ni Adam alayhis salam sa kanya kung saan nagsimula, inshallah. Okay? Dito na nagsisimula naninibog po si Iblis. Dahil nagkaroon ng buhay ito, nanibog na siya ng labis, kaya hindi siya nagpatira pa. Okay? Now, alam natin, tayong mga tao, ibinibigay pa lamang o nilalagay yung kaluluwa sa sinapupunan ng ating mga ina. Okay? Sa sinapupunan natin na. Pero bago natin nakuhan, saan nanggaling ang ating mga kaluluwa? Okay? Saan ito nanggaling? Ang ating kaluluwa ay nanggaling kay Adam alayhis salam. Okay? Sa kanyang likuran. Pero ang kaluluwa ni Adam alayhis salam saan galing? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay inihipan niya mula sa ulo pumasok ang kaluluwa. Dito rin lumalabas yan. Okay? Ang sabi ng iba, lumalabas itong damaw. Kaya tinitingnan niyo ito habang mamatay, nakasunod ang mata. Sabi naman ng iba, no. Mouth, nostril, unto the eyes, unto the above of the head. Meaning, lalabas doon. So, there is no big deal in this situation kung siya lalabas. But dito siya lalabas sa taas natin. Okay? Alhamdulillah. Dito rin siya pumasok. Mula sa ulo. Pagdating ng kanyang kaluluwa sa ilong, nagkaroon na siya ng pakiramdam. Bumahin na si Adam alayhis salam. That is the dalil na hanggat ang kaluluwa ay nakalik, mayroon kang buhay. So, bumahin na siya. Alam niyo ba ano sinabi ni Adam alayhis salam? Alhamdulillah. That is the fitra ng tao. Hindi mo kailangan ituro ito. Hindi mo na kailangan ituro ito. Antimano, nakalagay na ito sa tao na, alhamdulillah. Like la ilaha illallah, antimano fitra yan ng tao, inshallah, tatalakay natin yan. So, antimano ang lumabas sa bibig ni Adam alayhis salam, the first word na lumabas sa kanya, alhamdulillah, pagdating ng kaluluwa sa kanyang nostril, bumahin siya. Alhamdulillah. Alam niyo ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamkallah. Kalugdang kanawa ng Allah. That's why ang sino mang bumahin, sabihin nyo alhamdulillah. At everyone of Muslim na makarinig, everyone, this is obligatory sa kanya na sabihin niyang yarhamkallah. Kung isa siya, yarhamkallah, kalugdang, kahabagan, kalugdang kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahabagang kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi magsabi niyan ay makasalanan siyang Muslim. Like for example, in this study, may bumahin, alhamdulillah. Every one of us, obligatory sa atin na magsabing yarhamkallah. Ang sino mang hindi magsabi, siya ay makasalanan. Kakita mo sample, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismong nagsabi sa kanya, nakalugdan o kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. When Adam say, alhamdulillah, nang nag-isnis siya o bumahin si Adam alayhis salam. What amazing creation, no? Linika niya sa kamay, si Adam alayhis salam. Mismo sa kanyang kamay, ganyan ka-special si Adam alayhis salam. That's why, hindi gaganda si Yusuf alayhis salam kay Adam alayhis salam.
Si Adam alayhis salam, hindi tama yung katwirang maganda si Yusuf kay Adam alayhis salam. No. Ibig bang sabihin, linikha niya si Adam sa kariling kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala? That is the proof na may kamay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos gaganda pa si Yusuf sa linikha ng kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. No, pinakagwapong tao si Adam alayhis salam at ganun din ang mga pinakagwapo sa paraiso. Okay, actually, ang pinakamababang kagwapo sa paraiso, kautsing gwapo lang ni Yusuf alayhis salam. So meaning, ang kagwapo ni Yusuf alayhis salam sa mundong ito, yun lang ang pinakamababang kagwapo sa paraiso. At ang pinakamataas ay ang kagwapuhan ni Adam alayhis salam. Why? Sapagkat ito ay special na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, minolde niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. What amazing creation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then, inihipan niya ito na sol. Nilikha niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sol. Then, inihip niya mismo, siya mismo. Inihip niya, then pumasok sa kanyang itaas. And then, nag-isnis, aching. And then, Alhamdulillah, he said, and then Allah subhanahu wa ta'ala said, Yarhamkallah. Allahu Akbar. So, in this situation, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa ni Adam alayhis salam. At ang sa atin, nanggaling ang ating kaluluwa mula sa likod naman ni Adam alayhis salam. At saan ito naganap? Saan naganap? Ang mga kaluluwa ay kinuha sa likod ni Adam alayhis salam. Naganap ito in Arafah. Nang siya ay ibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakasala na nagawa nila, na sinunod nila si Iblis at pinababa sila, nandoon siya sa Arafah na naghisisi kay Allah subhanahu wa ta'ala until finally, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paghingi ng tawad. Pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito ay kinuha niya sa likuran niya ang mga kaluluwa ng kanyang magiging mga kaanak-anakan, mga anak, kaanak-anakan, lahat ng mga nilikha. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ دُخُورِهِمْ. See? Dahrun is the plural of dukhurihim, meaning backbone. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gunatain ng ang inyong Panginoon ay naglabas mula sa likuran ni Adam. Naglabas mula sa likuran ni Adam. Ano nilabas niya? Durriyatahum. Kanyang mga anak at magiging kaanak-anakan. Wa ashhadahum ala anfusihim walastu birabbikum qalu bala shahidana. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? This is the Fitra. Nung ipakita na ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga kaluluwa, ya Allah, sabi ni Adam alayhis salam, doon sa Arafat. Sino sila? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila lahat ang magiging mga anak mo. Magiging lahi mo, silang lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala said to them, Alastu bi rabbikum? Hindi ba ako ang inyong Panginoon? Tingnan nyo, nag-testify na ang mga sol. Ano sabi nila? Qalu bala, shahidana. Kami ay ito nagpapasaksi. Kami sumasaksi, nagpapatunay. Meaning, ikaw ang aming Panginoon. So this is a fitra. Lahat ng mga tao, sila ay nasa kalagayang fitra na sumasamba o kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Datapwat ang kanilang magulang, ginawa silang sabyan, mangyan, udyo, etc. dahil sa mundong ito. But the fitra, meaning yung likas na pagkalika ng tao ay sumasamba na sila kay Allah o kilala na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So now, ang kaluluwa ng tao ay galing sa likod ni Adam alayhis salam. Where? In Arafah. Doon sa lugar ng Arafah. At ipinakita na lahat ang magiging anak ni Adam alayhis salam sa kanya. At pinatestify ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Rabbikum, siya ang Panginoon. Sinabi niya, hindi ba ako ang Panginoon? Hindi niya itinuturo ito. Dalawa kasing ibig sabihin ng ganito sitwasyon. Mayroong isang bagay na maaari mong ituro dahil hindi nila alam. Sabihin ko, ito ang aklat ng Allah. Okay? So meaning, hindi mo pa alam ito. Ituturo ko sa iyo ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ito ang aklat ng Allah? So hindi mo lang tuturo, hindi ba itong sugo ng Allah? Ituturo ko dahil hindi mo siya kilala. But kung sasabihin natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba akong Panginoon? Ibig ba sabihin, kailangan ituro ko sa inyo, wala akong Panginoon? No! Automatic alam na nila na ikaw ang Panginoon. That is the another case ng bagay na ito. Hindi kailangan ituro ito. Hindi ba akong inyong Panginoon? They are testify automatic, siyang Panginoon. Hindi niya itinuro, ako si Allah, ako naglikha. Hindi. Dahil because of likas na pagkalika, fitra, ang tao ay sumaksi na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kaya kung may marinig kayo mag-lecture, ang lahat ng tao ay sinilang sa kalagayang fitra, meaning they testify that la ilaha illallah, that is true. Alam niyo na kayo kung saan nangyari ito sa lugar ng Arafat. Alhamdulillah. Now, ang sitwasyon natin ngayon,
ang sitwasyon natin ngayon, kailan ilalagay ang kaluluwa? Ilalagay ang kaluluwa na ito na lilikha na ng alasmantala, nandiyan na yan. Nakapreserve na lahat ng kaluluwa, hindi na binalik sa likod ni Adam na sila, nandiyan na yan. Nasa pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng yon. Every time na may mabuntis na babae, at umabot sa 120 days, Allah knows best, because there's a ikhtilaf in this situation, 120 days, so sabihin natin 4 months, bababa ang isang malaika, at dala niya ang isang soul. Dala niya ang isang kaluluwa. Kung kambal, 2 kaluluwa. Kung triplet, 3 kaluluwa ang kanyang dala. At ito ay ihihipan niya mula sa tiyan para pumasok yung mga kaluluwa. In this situation, mabubuhay na, makakaroon na ng karamdaman ang sanggol sa loob. Kasi makikita nyo, kapag namamatay ang mga bata sa loob, ang tiyan ng nanay ay parang tubig na umaalon, parang karagatan. Dahil nakakaramdam ng sakit yung bata. Halimbawa, namatay yung nanay, yung bata hindi pa nakukuha, makikita nyo, nag-aal sa baruto sa loob ng tiyan ng nanay. Nakakaramdam na siya ng sakit dahil mayroon na siyang pakiramdam, mayroon na itong kaluluwa. Allahu Akbar. So now, sino ang umihip ng ating kaluluwa? Ang mga malaika, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? At saan lilikha ang ating mga kaluluwa? Lilikha lang mula sa ating ama o ninuno na si Adam a.s. Samantalang si Adam a.s. lilikha ang kanyang kaluluwa mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, alam na natin kung saan nanggaling ang ating mga kaluluwa at anong relasyon natin sa ating kaluluwa upang magkaroon tayo ng buhay, upang gumalaw ang isang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, alam na natin kung ano mayroon ugnayan ng kaluluwa sa isang tao at anong ugnayan ng tao sa kanyang kaluluwa. Okay? Alhamdulillah. In this situation, dito nilikha ang ating mga kaluluwa mula kay Adam alayhi salam. At ito ay mayroong fitra na sumasaksi na walang tunay na Panginoon maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ito ay mga sisimpleng patutuo lamang sa pananampalatayang Islam, ngunit napakalalim na ito sa mga hindi mananampalataya. Ganito mayroong kaalaman sa ating pananampalataya. So meaning ang lahat ng tao, kung titignan ninyo, no, nagmula silang lahat sa Arafah. Di ba? Nagmula silang lahat sa Arafah. Kaya may nangangaral, lahat ng tao inisinilang ay nanggaling sa Arafah. Because their soul is from Arafah. Kaya may nangangaral na ganyan eh. Ikaw, lahat kayo ay nanggaling sa Arafah. Meaning kung wala kang soul, hindi ka mabubuhay ng walang soul. That's why kung mayroon kang soul, nabuhay ka dahil yan ay mula sa Arafah. That's why mayroong nangangaral na maririnig ninyo na physical birth natin, yes, that is from the womb of the mother, kung saan kayo sinilang. That is a physical, but spiritual birth. Saan ka nang galing spiritual birth? Galing ka doon sa Arafah. Kami nangangaral spiritual birth, lahat tayo nang galing sa Arafah. But in physical birth, yes, galing tayo sa ating sinapupunan ng nanay at kung saan man tayo isinilang ng nanay natin sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon tayo ipinanganak. But in spiritual, galing tayong lahat sa Arafah. Okay? Alhamdulillah. So now, nakita natin ang kaibahan ng ating kaluluwa at kaluluwa ni Adam alayhi wasalam. Now, dako tayo sa 5 stage. Okay? Mayroon silang ugnayan. Dito naman, 5 ugnayan ng kaluluwa at katawan. Bago pumasok ang kaluluwa sa fetus, this is the first thing. Bago pumasok ang kaluluwa sa ating fetus, sa sinumupunan ng ina, magkahiwalay muna sila. Okay? From Arafat, then pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kaluluwa na magiging lilikhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkahiwalay sila. That is the first stage. Ang second stage natin, from the time of ruh, napapasok siya sa katawan ng nanay para ibilagay sa fetus, magkakaroon ng pagsasanib, body and soul. Meaning body and soul, pinagsama sila sa loob ng sinapupunan ng ating mga ina. And then after that, the minor death. What is the minor death? Yung ating pagtulog.
yung ating pagtulog, lumalabas ang ating mga kaluluwa. Okay? But sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, there's a link, like a thread. Hindi pa ganap na lumabas. Pero mayroon pang link. Kaya nga pag ikaw ay nasasaktan o masamang panaginip, nagigising ka because buhay ka pa. But the minor death here, nakalabas ang iyong kaluluwa. Allah knows best kung paano ito. But mayroon pang nakalink sa iyo para hindi ka tuluyang mamatay. Dahil kapag ito'y lumabas na gusto, ang natutulog ay hindi na mabubuhay because kinuha na ng ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala. But this minor death, hanggat mayroong nakalink sa iyong katawan, hindi ka makakaranas ng kamatayan. But actually, nakalabas na siya. But there is a link like a thread, like a sinulit, o etc. Allah knows best. So meaning sa pagtulog natin, humihiwalay ng pansamantala ang kaluluwa, but not totally. Okay? In number 4 case, kapag kamatayan na natin, they are totally separate. Mismong hihiwalay na sila, muli babalik sa paghiwalay ang kaluluwa at katawan. Kung paano nagsimula, nakahiwalay, at ang fetus na sa loob magkahiwalay. Then second, pinasok yung kaluluwa sa fetus, nagsama body and soul. Then number 3, minor death. Number 4, paghihiwalayin muli. This is the time of barsak. Hindi time na libingan, time of barsak. Barrier of life in this dunya at hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Meaning in this barsak, ito ngayon, magkahiwalay. That's why pagtatanungin ni Munkar Nakir, pagsasamahin muna. But not totally pinagsama talaga. That's why mayroong tanong dito because the soul ay nakahiwalay sa katawan at muli ay pagsasamahin para tanungin bigyang buhay ang taong ito. Alhamdulillah. And the final na mayroon tayong ugnayan at hindi na kailanman maghihiwalay forever. Lifetime na silang magkasama. Makakalasap ng kaparusahan o kaginawahan sa araw ng pagkabuhay na muli. Ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala every soul into their body and soul. Muli ay babalik ng Allah subhanahu wa ta'ala at kailanman ay hindi na ito maghihiwalay pa. Wala lang hiwalayan sa impyerno, makakarasap ng parusa ang katawan, makakarasap ng parusa din ang kaluluwa. Pareho na silang paparusahan. Hindi katulad sa barsak, nakakaramdam lang ng torment ang katawan samantalang pinaparusahan sa kaluluwa. But in the fire or hellfire, mismo ang katawan at soul, body and soul, pareho na silang paparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sa libingan ay nakakaramdam ng kaginawaan ng kaluluwa, because of the reward, nakakaramdam din ang kanyang katawan. But in the day of resurrection, katawan, body and soul, pareho silang makakaramdaman ng actual na kaligayahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Now, we're back to our main focus sa barsak. Barsak is the barrier of this life and the day of resurrection. Alhamdulillah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, itong barsak na ito, itinuring niyang istasyon. Istasyon. Okay, alam mo yung mga istasyon, ha? Itinuring niya ito. Sabi niya, ang buhay barsak, kapag itong unang istasyon, okay? This is the beginning of station para papuntang pagkabuhay na muli. Alam mo yung mga station? Like station ng LRT, station ng mga terminal bus, like that. Ito ang station na unang-una patungo sa araw ng pagkabuhay na muli. So sabi niya, ang sino man na ang istasyong ito, pasimula ng istasyong ito papuntang araw ng pagkabuhay na muli, ay naging mabuti sa iyo. Naging mabuti sa iyo, ang lahat ay magiging mabuti na sa iyo. Meaning sa libingan pa lang, alam mo na magwawagi ka sa araw ng paghukom. Kapag itong istasyon na ito, pagkamatay mo, umpisa ng barsa, mabuti na ang nangyari sa iyo. Maganda na ang resulta sa iyong kamatayan. Ibig sabihin, lahat na, the rest, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay magiging mabuti na sa iyo. Ngunit, ang istasyong ito, ang barsak na ito, kapag ito ay naging masama sa iyo, at ang lahat ay magiging masama na sa iyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So we know, in this situation, sa barsak, may mga taong mapaparusahan, may mga taong makakaramdam ng kaligayahan. Pero may mga tao din paparusahan kahit Muslim. At sa bandang muli ay patatawarin na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala because of the punishment in the barsak. Punishment in the kubur. So ang punishment sa barsak, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ang mga Muslim ay hindi na sila paparusahan sa kabilang buhay. Mayroon na silang parusa sa barsa. But kung hindi sapat, alam natin, mayroon pa rin paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ng apoy bago niya ito papasukin sa paraiso. Okay? Now, Fitnatul Kubur. Fitnatul Kubur, this is the trial of Barza or libingan, grave. Fitnatul Kubur or Fitnatul Barza. Okay? So, sabihin na natin Fitnatul Kubur or at saka Adhabul Kubur. Parusa sa libingan at saka examination. Pagtatanong sa libingan. So in this situation, there is a difference. Kasi ang mga ibang Muslim, sabi na fitna and adhabul kabar is same. No. Fitna is the examination of Munkar and Nakir. The adhab is the punishment in the grave or in the barsa. Okay? Now, the fitnatul kubur, okay? Kailan ito magsisimula? When the time na ang kaluluwa ay inakyat sa taas and then ibabalik. Ipagsasama kayo ng iyong katawan upang dumanas ka sa fitnatul kubur. Fitnatul kubur examination o pagtatanong sa kubur. Alhamdulillah. Now, ibabalik ang kanyang kaluluwa. I repeat, hindi ganap na pagsanib. On the day of resurrection pa lang, pagsasamain ng totally ang soul and body. Dito ay pagsisipingin lamang, sabi ni Ibn Uthaymeen rahimahullah, Allah knows best. No? Ito ay kanilang mga pagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa kanilang pagsisiyasat na yes, hindi babalik, but mayroong step na pagtatabi para makaramdam ng buhay. At actually, tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam si Umar bin Khattab kung mare-restore talaga yung kanilang mga dating pagkabuhay dito. Yes, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mare-restore yun. Pati yung huling abag ng aalis, maririnig niya yun. So, pansamantala silang bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah knows best kung paano niya ito gagawin. But actually, body and soul dito, pareho nilang alam ang mangyayari sa fitnatul kubur. The one of this, Munkar and Nakir, isang blue angel and the black angel. But sabi nila, it's not like an angel. It's not like an angel. Iba silang lilikha. Ibang lilikha sila. Kaya tinawag silang Munkar and Nakir. So, in Munkar and Nakir, anila, bagamat hindi masyadong malinaw, ang suporta natin dito, ang mga ibang scholar sabi nila, tinawag silang Munkar and Nakir tapagkat itatakwil sila. That is a Munkar and Nakir. Bakit sila itatakwil? Dahil hindi mo kilala ang kanilang mga itsura. Iba ang kanilang pagkalika. At sila yaong magsisiyasat sa'yo. That's why itatakwil mo sila. Iba na matuwid kang Muslim eh. Sino ba ang taong gustong nag-aaral na mayroong kang test palagi? Kahit marunong ka. Natatakot ka pa rin mag-test na baka bumagsak ka. So dahil sila ay mag-examine doon, itatakwil sila doon. Meaning, kinatatakutan sila. Okay? So meaning, pag bumagsak ka sa test, of course, natatakot ka. So iba ang kanilang larawan daw. According to Qurtubi, rahimahullah, iba ang kanilang anyo. Walang anyo sa mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala makikita mo sa kanila. Kaya, ikaw ay magugulat, itatakwil mo sila, sabi niya. That is a Munkar and Nakir. One is blue, one is black. So ito ang magtatanong doon sa libingan o tinatawag na fitnatul kubur. Okay? The other side is like two angels na darating doon para magtanong sa mga tao doon. Okay? Alhamdulillah. Ang tanong dito, ang fitnatul kubur ba ay para lang sa Muslim? Kasama ba ang hindi mga Muslim? So, meron na namang another ikhtilaf. Sabi nila, ito ay para lamang sa Muslim. Bakit naman sabi nila magiging kasama ang hindi mananampalataya? Automatic, they are in adhabul kabar. Sila na ay parusa. Parusa na automatic kanila. Hindi naman masasagot yan. Wala na silang mga adhabul examination for test examination for kubur. Adhabul fitnatul kubur. Wala na silang ganyan. Hindi nila masasagot yan. Sino si Allah? Sino itong taong ito? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong reliyon? Hindi nila kayo sagutin. That's why sabi nila, hindi ito kasama sa mga hindi mananampalataya. Ang fitnatul kubur, only for those Muslim and hypocrites. Para ihiwalay ang hipokrito at ang mga Muslim. Ang Muslim magsasabi siya, malinaw. Ang hipokrito, teka. Hindi niya masagot-sagot dahil nagkunwari siya. At sasabihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito'y nagsinungaling, nagsisinungaling yan. Diba? But according to Ibn al-Qayyim,
rahimahullah, hindi lang. Lahat ng tao. But there's ikhtilaf also. Maliban lang sa mga mamatay na mga wala sa wastong gulang, meaning yung mga namatay na sanggol, o mga nag-ulyan, o walang sapat na isip, mga baliw, except that, mayroong ikhtilaf. Hindi nila alam kung pwede sila sa fitnatul kubur because wala yan mga tamang isip. Okay? O leave it, iwanan natin to dahil because walang explicit na malinaw na dalil dito o pagpapaliwanag, iwanan natin kung sila exemption o hindi. Allah knows best na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na yan. But according to Ibnul Qayyim rahimahullah, lahat pati kufar kasama sa tanong na ito. Hindi lang Muslim. Tatanungin din ng kufar kung sino ang Rab mo. Teka, hindi ko alam. Ha? Sino tong ang ito? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ko alam. Anong relihiyon mo? Teka. Hindi niya alam. Hindi niya masasagot. Kasama yan sabi Ibnul Qayyim, rahimahullah. Because paano mo paparusahan ng tao nang walang kasalanan? Automatic, paparusahan mo siya ng adhabul kubur, parusa sa kubur o libingan, nang wala siyang ginawang pagtetestify na hindi siya nagkamali. Though dito, magtetestify siya na hindi niya alam. Ito ang malaki niyang pagkakamali. That's why, kapag pinarusahan mo siya, ito'y makatarungan na parusahan mo siya because nakagawa siya ng pagkakamali o kasalanan. And this is a justice. Now, sino naman ang mga walang tanong sa kubur? Walang examination na? Detalyado ito. Okay, pinipilit natin maging detalyado ang mga bagay na ating mga pinapaksa by the wills of Allah. Okay? Para na sa ganun, maging kompleto ang kaalaman natin dito. Now, sino ang mga walang fitnatul kubur? Meaning, hindi ka natatanungin ng mga malaika. Wala kang katatakutan doon na tanong. Number one, the prophets and messenger. Bakit sila tatanungin? Sila ang nangaral na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon, sila propeta. Sila ang nagdadala ng reliyon ng Allah, ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit sila tatanungin? That's why, hindi sila tatanungin. They are free from fitnatul kubur. Number two, kaya sinabi natin kami, mga bata, mga baliw, hindi natin alam, no? So, kung exemption sila. Okay? Number two, ito may mga dalil, malilinaw. Yung kanina, wala. Sinabi kong mga bata, mga baliw ba, namatay sa sinapupunan, exemption ba sila, meron ba sila? Wala tayong malinaw na may lalagay na o may lalantad na kapaliwanagan sa bagay na yan because there's no explicit na mga ebidensya. That's why leave it to Allah kung exemption sila o hindi. But malinaw, number one, the prophet and messenger, they are exemption in fitnatul kubur, meaning examination o katanungan sa kubur. And we know that katanungan sa kubur, who is your Rab, sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinong taong ito, at ano ang iyong relihiyon. At sasabihin ng malaika, kapag ikaw ay Muslim, paano mo nalaman yan? Di ba? Paano mo nalaman yan ng Rab, yan ang taong propeta, uli sugo ng sumantala, at relihiyon niya, Islam? Paano mo nalaman? Tatanong yon. So sasagutin mo yon. Nalaman ko, basa kong Quran at pinaniwalaan ko ang Quran at salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So that's it. Alhamdulillah. Number two, they are exemption, the shahid, the shuhada, the martir. Okay? Martir, sila ay exemption. Sila ay mga exemption. Hindi lang sila basta ba exemption sa fitnatul kubur. Bakit sila exemption? Anong dalil? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, bakit ang martir walang examination sa libingan or fitnatul kubur? O sabihin natin fitnatul barsak. Pagtatanong sa pagitan ng buhay na ito at magkabuhay na muli. Bakit wala sila, Rasulullah? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sapat na ang talim ng liwanag, meaning talim ng mga espada na humiwa sa kanilang mga liig. Meaning, pumatay sa kanilang liig. Sapat na ang mga talim ng mga kagamitang pumatay sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para sila ay walang katanungan sa kubur. Paano ibig sabihin? Dahil namatay silang mga martir, sapat na yun para sila ay free sa tanong sa libingan. Actually, ang mga shahid, wala rin silang hukom sa Allah subhanahu wa ta'ala. On the day of resurrection, maganda ito the day of resurrection, tatlo ang hanay. Sa ayah, magbasa niyo dalawa, ang isa tatlo. Hindi ito kontradiksyon. Yung dalawang hanay, kaliwat kanan, yun ang mananalo at matatalo. Pero dadaan silang examination o pag-uhusga, pagtatanong kay Allah subhanahu wa ta'ala yung sa mga hanay na yan. Okay? Like for example, kung mga hanay nito masasama, mga hindi Muslim,
Oh, sino tatanungin? Isa alayhi salam, balik ka rito. Sinabi mo ba sa mga taong ito at na ikaw ay sambahin, pangalawa ng iyong ina? Ya Panginoon, ako sinabing gano'n. Nung ako'y nabubuhay sa lupa, sinabi ko sambahin kayo. Nung ako'y malis, kayo nakakaalam kung anong ginawa nila. Kung patawarin mo sila, sa'yo. Kung parusahan mo sila, nasa iyo. Of course, magtatanong Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay yung mga hukom sa kanila. Hindi na iisa-isahin yung mga kufar na yan. Automatic, ang mga Muslim lang ang iisa-isahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung nasa gitna, kapag nakita natin on the day of resurrection, bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, amin, Rabbil Alamin, wala yang hukom. Automatic papasok na yan sa paraiso ang nasa gitnang linya. They are prophets, they are messenger, sila ay ang mga martir, alhamdulillah. So dito, ang mga ito walang fitnatul kubur. Sasabihin, sino ang Rab mo? No. Hindi na kailangan tanungin sila. Pasado na sila sa fitnatul kubur. Alhamdulillah. At hindi lang yon. Itong mga syahid, alam natin, kay Abu Tirmidhi, sumulat siya sa chapter ng blessing ng mga natanggap ng mga martir. Unang-una, kapag kamatay ng martir, for the sake of Allah, namatay siya, lahat ng kasalanan niya, burado na. Lahat ng kasalanan niya, burado na. Okay? Number 2, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya, ang taong ito ay patuloy niyang makikita ang kanyang lugar sa paraiso o lugar ng paraiso. Di ba ang kanilang mga soul na doon sa ibon ng mga paraiso? Ang tanging mga martir lamang ang kanilang kaluluwa ay wala sa kubur. Ba't ala nos bes? Even sa kubur, ba't dadalhin niya doon sa itaas ng paraiso? Ba't sabi ng mga majority scholar, ang tanging kaluluwa ng mga martir sa libingan, ang tanging wala doon, nandoon sila sa itaas ng paraiso ang kanilang kaluluwa, nakalulan sa mga berdeng ibon habang patuloy nilang pinapanood ang paraiso. Allahu Akbar. So that's why, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga namatay na martir ay patuloy na makikita ang paraiso hanggang sa araw ng pagkabuhay ng muli. Meaning, alam na nila ang kanilang magiging tahanan, magiging lugar, ang paraiso. Kitang-kita na nila yan. Number 3, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are protected in fitnatul kubur. Wala silang fitnatul kubur because sapat na ang mga talim ng liwanag, meaning mga espada na gumilit sa kanilang leeg, meaning nagbigay ng kamatayan sa kanila. Wala silang fitnatul kubur. Number 3, protektado sila sa terror na kaparusaan ng barsak o libingan. Tatapigin natin to. This is a terror punishment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, a'udhu bika min habil qabar. Meron tayong ganyan, pagtapos siya doon sa after tashahud, di ba? Meron tayong ganyan, palagi yung ito ngayon, na tayo ay iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matinding parusa ng libingan. Kaya natatakot dyan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maski nakatakutan niya kay Masjid Dajjal, ang parusa sa libingan. Kaya nakakatakot ang parusa sa libingan. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong inililibing, bago siya umalis, pinagduduan siya sa subhanahu wa ta'ala na bigyang buhay na masagana, maganda ang kanyang nilibing ng mga sahaba o kasamahan. Ibinuduan niya dahil alam niya matindi ang parusa sa libingan. At walang exemption doon sa pagyakap ng lupa, mapamuslim o hindi. Talagang ipipress ka ng lupa. Pero ang pagpress iba sa mga Muslim, iba sa mga hindi Muslim din. Sa mga Muslim, pagkatapos imakap ng lupa, luluwag na siya. Hindi katulad ng mga kufar, talagang yung kanyang mga ribs, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, like this, talagang papasok yung mga kapwa sa ribs nila na kaganyan. Pag pinano ng lupa, papasok talaga kapwa ribs, talagang ipipit-pit ka ng lupa. Subhanallah, hindi ba masakit na parusa sa'yo? Yung mga nagpupupok, pupulang pipi at bingi, na may dalang hammer, pag pinano nila ang bundok, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, madudurog. Kaya pag pinano nila tao doon, madudurog, then bubuhay na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sisigaw yun, lahat ng mga nakakarinig ng mga animales, sumisigaw dahil sa takot. Maliban lang sabi ng Prophet sa sajid ng tao. Kung nanaisip ko, ilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na marinig niyo ang parusa dyan. Kaya lang sabi niya, baka hindi sa takot to, hindi niyo ilibing ang mga tao. Subhanallah. Kaya ang parusa sa libingan, matindi. Terror ang tawag dito. That's why, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ligtas sila, protektado sila sa terror, punishment ng libingan ang mga syahid. Number 4, sila ay, number 4 na tayo, no? Number 5, bibigyan sila ng mga corona. Okay? Tagdayan na kanilang mataas na paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga hari, mga prinsipe, may mga corona, tagdayan na may mataas silang sitwasyon. Like that. Number 6, bibigyan silang 72 hur. Sa paraiso, 2 lang ang asawa natin. But there is an exemption.
Like for example, the Shahid, 72 na hurul ain doon sa personalidad ng Subhanahu except 5 sa mundong ito. 72 bibigyan siyang ganong karaming asawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. 72 ba? And also, bilang ating blessing, makakakuha siya ng 70 katao na kamag-anak niyang Muslim doon sa impyerno kapoy. Maire-request niya yon para tanggalin. Meaning, bibigyan sila ng pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-request kayo, 70 person from your mga gusto ninyong hilingin sa impyerno. Huwag tayo pabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mapunta sa impyerno kung sakali man sino man nawa ay binang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ihahon niya, mahiling ng mga taong ito na kasamang mailing. No? Hindi naman natin maiwasan na mayroon talagang Muslim na papasok siya because pag-aral na yan, dapat maikasatuparan ang bagay na yan. Ngunit hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipalayo na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung meron man sa ating mga kapatid na Muslim, ay palayo din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung hindi maiwasan, naway mapabilang sila sa mga hiling ng mga syahid upang sila ay makaalis doon sa kaparusaan ng impyernong apoy, amin rabbil alamin. So, 70 katao. Okay? Alhamdulillah. In this situation, makikita natin ang mga ito ay walang fitnatul barsak or fitnatul kubur. Alhamdulillah. Also, alam natin, hindi lang syahid ang makibaka kay Allah. Samantala, actually, maraming klase ang syahid. Kung mababasa nyo ang ibang aklat, ang pinakatunay na syahid ay yung pagbuklurin ang mga Muslim sa katotohanan. Pagbuklurin ang mga Muslim sa katotohanan. Yan ay isang tunay na jihad sa pananampalatayang Islam. Like for example, yung Quran, kung paano ginawa ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Anong kahalagaan doon? Yung pagbubuklod na lang, sumang-ayon sila na paramihin nila ang Quran. Kaya Abu Bakar, yung sa pagsang-ayon nila na gawin nila ang Quran because of necessity, na buo isang Quran. So, ibig sabihin, mahalaga ang pagbubuklod. Kung sinong nagbubuklod sa mga kamusliman, ito rin ay itinuturing na tunay na isang jihad. Kaya kung panahon natin nakikita nyo, hindi na nagbubuklod ang Muslim. Mahirap ng pagbuklorin, no? Kaya kung magagawa mo yun, di ba malaking jihad yun? So, ito ibinibilang nila sa malaking tunay na isang jihad din. Also, dadalhin yung mga nalunod. Di ba? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mamatay na nalunod ay mga martir. Siya rin ay mga syahid. Sino pa? Namatay sa apoy, nasunog. Sila ay martir, namatay sa panganganak, namatay sa sakit ng loob ng katawan. Sabi kasi sa tiyan lang, no? Sabihin natin, ano man sakit sa loob ng katawan at ikinimatay ito. Meron din, ganon din sa mga yung nakipaglaban, pinrotektahan ng pamilya, ari-arian, ang kanyang sarili. That is also shahid. Pag pinaglaban mo, pinagtanggol mo ito, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, nabagsakan ng mga matitigas na bagay, at ikaw ay namatay. Okay? Sabi nila, Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Dahil ito'y kabilang sa mga shahid o martir, they are also free in fitnatul kubur. Meaning, wala din silang fitnatul kubur. Allah knows best, no? Allah knows best. I think they make kiyas doon sa mga shahid na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows best. And also who died Friday. Naway bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na madatnan ng kamatayan sa araw ng Biyernes, no? Mayroon tayong alam, isang tao, ginamit niya ang Islam. Kilala natin siya, naparatingan natin siya. Nang bandang huli ng kanyang death, ang masigasig nating Amir, pumunta siya. Siguro, ito by the will of Allah. Samantala, tinanggap niya ang Islam in his deathbed. Matino pa siya. Nakasama pa siya nagsasala habang nakahiga. In-embrace niya ang Islam. Allahu Akbar. Nung magjumaa tayo dito, balita, namatay siya on Friday. That's why, napakagandang sinyalis yun. Sapagkat isa sa mga martir na namatay ay kapag namatay ka ng Friday, no? So, ang mga maalam niyo naman, ang Amir natin ay masipag sa pagdadakwa. Ganon din tayo, dapat maging masikap tayo. Alahanin niyo, malaking gantimpala ang magbibigay da'wa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang halimbawa para sundin natin at mga pagtutulong ganito, magaganda rin ito sapagkat ito ay kabilang sa mga sadaqatul jariyah na kung saan hanggang sa libingan mayroon kayong napapalang mga gantimpala. Huwag kayong magpapaya sa buhay natin sa mundong ito. Okay? So inshallah sa susunod doon natin dadakuan ngayon yung tanong at kung ano ang mangyayari sa katanungan. Okay? At paano naman tatanungin ang mga taong hindi nalibing, nakremate, kinain ng mga lobo, kinain ng pating, o ano paman na hindi nailibing, meaning ang kanilang katawan
Yes, alam natin ang soul, wala, hindi mamamatay yan, kahit kailan, di naman namamatay yan. Pwedeng kunin na, malakalmot, lumabas yan, umabilay. Pero ang katawan, paano yung karinimate? Dinurog, sinunog. So, inshallah, paano ito iimbestagahin ni Munkar Nakir kung wala yung kanyang katawan. So, inshallah, aalamin natin to. Kung may pagkakataon, pasok tayo sa parusa ng libingan. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.